kooperasyon umano ni Zaldico. Malaking tulong niyan sa nagpapatuloy na investigasyon ng mataas na kapulungan hinggil sa flood control anomalies. Kumuha pa tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na isang malaking tulong sa gumugulong na investigasyon ng Senado sa umano'y mga anomalya sa flood control projects kung makikipagkooperasyon si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, isang magandang development kung makikipagtulungan ng dating kongresista sapagkat inilarawan ito na isa sa mga arkitekto ng umano'y anomalya sa flood control funds, partikular na sa paglalagay at paglalaan ng pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Gayunman, magpapatuloy lang aniya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kapag nakumpleto ng pirma ng partial report at naakyat na sa plenaryo ng Senado. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 6 na pirma ang nasabing report at nangangailangan pa ito ng 3 pirma upang tuluyan na may sponsor ni Lacson sa plenaryo at umusad na aniya ang mas malalim na investigasyon. Ngunit matatandaan na naunang nagpahayag sina Senator Dante Marcoleta at Senator Amy Marcos na hindi sila pipirma sa naturang report sapagkat nakukulangan raw ang 2 senador sa isinasagawang investigasyon ng komite. Kaya nakita ko kung yun. Unless may bago. Kung yun yung mga may watermark, kanya, di ko pipirma. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta. Diba, gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trigif, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Samantala, sinabi naman ni Lacson na bukas naman aniya ang partial report sa interpelasyon ng kanyang mga kasamahan at maaaring amyendahan kung kinakailangan. Habang sa usapin ng pagpapatawag ng mga testigo, plano ngayon ng komite na sabay-sabay imbitahan si Nako, Orly Gutesa at ang 15 individual na nagpakilalang dating mga sundalo na umano'y nag-deliver ng 805 billion peso kickbacks mula sa flood control projects sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Nilinaw naman ng senador na hindi maaaring maging batayan ng mga pahayag nito sa internet dahil hindi umano ito ginawa sa ilalim ng panunumpa at hindi saklaw ng proseso ng Senado. Tungkol naman kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Lacson na hindi maaaring ipatawag ng Senado ang Pangulo dahil sa prinsipyo ng separation of powers, habang ang anumang imbitasyon kay Romualdez ay dapat dumaan sa Office of the Speaker bilang paggalang sa interparliamentary courtesy. Ipinaliwanag din ni Lacson na kinakailangan munang humingi ng pahintulot sa korte bago may patawag si Ko dahil may nakabimbing warrant of arrest ito mula sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa si Lacson na makakuha niya ang 9 na lagda na kinakailangan upang maisulong sa plenaryo ang partial committee report ng Blue Ribbon Committee. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.